Isang mapagpalang araw po ng Huwebes, July 24, 2025. Kabayan, meron tayong update sa lagi ng ating panahon. Pero kung bago ka lang, huwag mong kakalimutan na mag-like and subscribe. Maraming salamat po. Patuloy ho nating minomonitor etong dalawang bagyo na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Patuloy din nilang pinapalakas ang epekto ng habagat sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Titingnan din natin yung mga posibilidad na posibleng magkaroon nga po ng interaction itong dalawang bagyo at magsanib bilang isang malakas na bagyo. So mga kaibigan, alamin natin muna yung mga lugar na apektado nitong si Bagyong Emong. May chance kasi siyang maglandfall within the next 24 to 48 hours. As of now, ang pinaka-exact na lokasyon po nito nga pong si Tropical Storm Emong ay meron pong layo na 210 kilometers west-northwest of Bacnotan, La Union at meron siyang lakas ng hangin na 75 kilometers per hour. Isang ganap po na tropical storm category. At pagdating naman po mga kaibigan ng alas 2 ng hapon ngayong araw din, tatahakin naman niya itong lugar na merong 180 kilometers west of Bacnotan, La Union. 85 kilometers per hour ang lakas ng hangin, tropical storm category at mas mabagal po ang kanyang pagkilos. Tignan natin mga kaibigan yung sinasabi ko na landfall scenario sa mga susunod nga po na mga oras. Eto mga kaibigan, si Bagyong Emong, makikita nyo yung kanyang tinatawag na track and intensity forecast. Area of probability niya, makikita nyo, may chance ang maglandfall ito. Dadaan mga kaibigan sa ilang bahagi po ng Luzon. Pagdating po ng Friday, July 25, alas 2 ng madaling araw. At ito lalayo naman at unti-unting lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating po ng araw po ng Sabado at Linggo, ay nakalabas na ito ng PAR, isang ganap po na low pressure area. Pero mga kaibigan, hindi naman yan talaga ang magiging problema dahil nga po, yung isang bagyo na ating minomonitor naman, itong si Tropical Storm Dante. Tignan nyo yung direction niya mga kaibigan. Kung makikita nyo sa kanyang track at intensity forecast, parang lumihis siya Parang tumabingi yung kanyang area of probability. Lalabas siya ng PAR, July 25, alas 2 ng madaling araw ng Friday yan. Pero may chance na hatakin niya, eto pong si Bagyong Emong. So ano yung mangyayari kapag hinatak ni Bagyong Dante etong si Bagyong Emong, Ang mangyayari dyan, Fujiwara effect. Sa mga na hindi nakakalam, ang Fujiwara effect ay interaction ng dalawang bagyo o low pressure area, mostly sa bagyo yan ginagamit, na merong distansya na 1,400 kilometers. Mas malakas po ang magiging epekto nito dahil ito ay kombinasyon ng dalawang bagyo, Ang mangyayari, mas palalakasin nila ang habagat or southwest monsoon na siya nagbibigay ng malawakan at tuloy-tuloy po na pag-uulan. Madalas, monsoon rains at occasional rains yung ating nararanasan po mga kaibigan. Kaya nga po baha ang karamihan ngayon sa lugar sa Metro Manila dahil po sa habagat at hindi po dahil sa bagyo. Pero etong si Bagyong Emong mga kaibigan, may mga lugar na po na naapektuhan niya. May nakataas na po tayo ngayon na storm wind signal number 1, which is mga lugar po ito na apektado dahil kay Bagyong Emong. Nakataas po ang signal number 1 sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at northern at western portion po ng Pangasinan. Kasama dyan ang Apayao, Abra at Benguet. Kung taga dyan ka kaibigan, mag-ingat ka sa banta po ng mga pag-uulan, meron tayong warning lead time na tinatawag. So hindi naman automatically pag tinaas yan na signal number 1, agad-agad mararanasan kasi yung mga kababayan natin nagtataka sila minsan. Nakataas daw ang signal number 1 sa kanilang mga lugar pero wala daw ulan, minsan umaaraw pa. Pero yung warning lead time yan mga kaibigan, may lakas ng hangin na 39 to 61 kilometers per hour. So mga kaibigan, dahil naman din dito nga po sa tinatawag natin na southwest monsoon, may mga lugar po na apektado at nakakaranas po ng malawakang mga pag-uulan. So ano-ano yung mga lugar na apektado? Ito mga kaibigan, dito na tayo sa mga lugar po na papaulanin. Ito nga pong southwest monsoon ngayong araw po ng Huwebes. So ngayong araw mga kaibigan, na-expect po natin dahil sa habagat ang 50 to 100 mm sa dami ng ulan sa Nueva Vizcaya, Pugao, Mountain Province, Nueva Ecija, Quezon Oriental, Mindoro, Palawan, Marinduque, Romblon at sa Antique. Kung taga dyan ka, mag-ingat ka mga kaibigan sa banta ng pagbabaha, ganyan din sa banta ng landslide.
sapat magpaulan ng 50 to 100 millimeters na dami ng ulan, no? Sapat magpabaha yan. At 100 to 200 millimeters na dami ng ulan sa Metro Manila naman, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, at sa Rizal. Mostly yung mga lugar na yan bahain, lalo na ho minsan sa Bulacan, Cavite, no? Ang daming mga lugar na binaha dahil po sa tuloy-tuloy na pag-uulan. So marami akong paalala mga kaibigan, no? Mag-ingat tayo sa banta ng pagbabaha. Kung kailangan mag-evacuate, lumipat tayo ng ibang mga lugar sa safe mga kaibigan. Dahil may mga namamatay dahil po sa baha, no? Wag naman sana mangyari. So dito naman po tayo sa area ng Zambales, Bataan at Occidental Mindoro, more or less 200 millimeters na dami ng ulan ang posible pong maranasan. Pagdating naman po kinabukasan, no, or Friday afternoon, July 25, meron tayong 50 to 100 millimeters sa dami ng ulan. Mostly yellow warning yan. Dito po sa Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Bulacan, Metro Manila pa rin po, Laguna, Rizal, Oriental Mindoro, Palawan, Marinduque at Romblon. 100 to 200 millimeters sa dami ng ulan pa rin sa Bataan, Tarlac, Pampanga, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Mga kaibigan, ibang araw naman ito, no? Sa Friday naman yan. So mas maganda, alam nyo na, para mapaghandaan po ng mas maaga. May Friday hanggang Sabado. Hanggang Sabado tayo ngayon. 50 to 100 millimeters sa dami ng ulan sa Bataan, Occidental Mindoro at Palawan. 100 to 200 millimeters sa dami ng ulan sa Zambales naman. So mga kaibigan ko, ang sinasabi natin dito, sana nga ho makalabas na, no? Ipag-pray natin, panalangin natin itong dalawang bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kapag nangyari mga kaibigan ay hihina na po ang epekto nitong southwest monsoon or hanging habagat. Mawawala na yung epekto niya. Magkakaroon na tayo ng monsoon break or pansamantalang pagkawala or pagkahina nga po ng habagat. So yung time na yon samantalahin natin. Dahil nga po sa mga susunod na buwan, Agosto, ina-expect po natin na ay na rin sa pagkatala ng Pag-asa, 2 hanggang 4 na bagyo ang posibleng mabuo, no, sa loob ng PAR. Pagdating naman ng Setyembre, halos parehas. 2 hanggang 4 na bagyo ang posible ding mabuo at i-monitor natin yan sa loob ng PAR. So hanggang Desyembre yan mga kaibigan. So dapat maging alerto at maging handa tayo. Alam nyo minsan ang epekto ng bagyo, panandilian lamang na lakas ng bugso ng hangin na pag-uulan. Although may humahagupit talaga yung hangin, pero ang habagat matindi. Magdamag, maghapon, puro ulan. Para din sa kalaman ng bawat isa, ang nararanasan natin na pag-ulan dahil po sa habagat, yung monsoon rains, no? Ibig sabihin malakas na tuloy-tuloy na pag-ulan at occasional rains. Ang ibig sabihin naman, buong magdamag, buong maghapon, buong araw, pag-uulan, pero medyo mas mahina. So sa ngayon yan muna ang pinaka-latest sa update natin sa lagay ng ating panahon. Ako'y makikiusap ng isang like and subscribe. Maraming salamat. Magandang araw po sa inyong lahat.